Okay, just one verse this morning. Yan lang, December. Just thought to go through a series of study about Christmas. But you know kung anong paborito ko palaging ginagawa is to do a verse by verse study, book by book. We go through a verse by verse, expository preaching. But now, because it's December, dito lang muna tayo sa series of study for Christmas. Para sa season ang mensahe ngayong Pasko. And so Isaiah chapter 9 verse 6, and the title of our message this morning is ang pinakamalaking regalo, or the greatest gift. The greatest gift. Isaiah chapter 9 verse 6. So may I invite everyone to stand up, and as usual na palagi natin ginagawa po ay basahin lang salita ng Diyos ng sabay-sabay. Nandiyan na po ba kayo? Amen? So, let's go. Basahin po natin. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Bibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So, you may now be seated. So let me give you first ang historical context po ng versikulong ito. Ito pong propesya sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay binigay sa panahon ng matinding kadiliman, kalungkutan sa kaharian ng Juda. Alam niyo po, noong panahong ito, ang mga tao ay naharap sa mga pagsubok at kahirapan dahil sa pamumuno ng isang hindi godly na hari tulad ni Haring Ahaz, na hindi po nagtiwala sa Diyos. Sa halip na magtiwala sa Panginoon, nakipagkasundo po siya sa kaharian ng Assyria na nagdulot ng mas malaking takot, problema, paghihirap sa mga tao ng Huda. And that's what happens kapag nagtitiwala tayo sa resources kaysa sa source. Sa kabila ng lahat ng nangyari, so dumating ang mensahe po through Isaiah, ang propesya tungkol sa isang Savior, na sinabi dito sa binasa natin na may isang batang isisilang na magdadala ng liwanag at pag-asa sa madilim na panahon ng nation. So, this verse promise na darating ang isang king na magdadala ng tunay na kaligtasan, and he will rule na may justice and may kapayapaan. Sa naunang verse dito sa talata sa Isaiah 9:6, sinabi na may malakas na liwanag na sisikat sa mga taong nasa dilim in verse 2. And aalisin ang mabigat na pasanin ng pang-aapi sa verse 4. Ang batang ito ang pinakasentro ng plano ng Diyos for our redemption. Pagtubos. Ang kanyang pagdating, it is a sign ng bagong simula para sa nation ng Israel. Na dito sa binasa natin sa Isaiah chapter 9 verse 6, we know na fulfilled ang prophesyang ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sinasabi nito, ulitin ko po, is na isinilang ang isang sanggol. In fact, sinabi, past tense, itong binabanggit ko ay sa Luke, na kung saan ibinalita ng mga anghel, binalita din ng mga shepherd na sinilang isang sanggol na lalaki sa sabsabad sa Bethlehem, na kung saan tumutukoy kay Jesus. Now, kung papansinin natin ngayon sa ilan ng mga tao sa ilang lugar ngayon, ang Christmas po ay maaaring malungkot sa kanila. For some, they are sad dahil walang siguro Christmas bonus. But you know, if you are in the government, obligado talaga may Christmas bonus. But for just sa mga nagtatrabaho lang sa hindi sa hawak ng gobyerno, ito ay voluntary kung magbibigay ang kanyang boss. And some are sad because walang provision siguro, and others are sad dahil may mga problema, may masakit na karanasan ngayong Pasko. But, may magandang balita para sa iyo. May dahilan to rejoice sa kabila ng mga problema. Masakit man na karanasan, kabiguan man, mga problema, may dahilan para mag-rejoice, magalak. And number one is, based dito sa ating binasa sa Isaiah chapter 9 verse 6 is, obviously, ito po ay pangako ng Diyos. May dahilan para magalak dahil po sa pangako ng Diyos.
Sa Isaiah chapter 9 verse 6, ulitin ko po, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Yan po ba ay pangako o hindi? Yan po ay pangako. And this talks about sa pagkatawang tao ni Jesucristo. Nang sinabi ng propeta Isaiah na isinilang isang sanggol na lalaki, this shows na si Jesus po ay tunay na tao, 100% man, human, 100% din na Diyos. Siya ay ganap na Diyos at ganap na tao. So, again, lubos na tao at lubos na banal. So, nagkatawang tao ang Panginoon upang, we know this already, para ialay ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya, he went through suffering. Tiniis niya ang lahat para sa ating kaligtasan. In fact, sinabi sa Hebrews chapter 2, verse 17, kaya kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya ay maging isang pinaka-punong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdurusa. So, Jesus came dito sa mundo, nagkatawang tao. And alam niyo po, walang temptation, walang pagsubok sa buhay ng tao na pinagdadaanan ng tao na hindi niya nauunawaan tayo. Nauunawaan niya tayo sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, sa mga temptation na naranasan natin. Alam niya, naiintindihan niya tayo because He went through sa situation na yan, ang temptation at mga pagsubok sa buhay. Nagkatawang tao siya, naiintindihan niya tayo. Kaya hindi po totoo na ang sinasabi ng ilan, hindi mo ako naiintindihan, God. Naiintindihan ka niya dahil lang katawang tao ang Diyos. Pinagdaanan niya kung ano ang pinagdadaanan mo. In fact, mas grabe pang pinagdaanan niya kaysa sa pinagdadaanan mo. Walang paghihirap po, walang lungkot na hindi niya kayang damayan. At walang problema o hamon sa buhay na hindi niya tayo kayang bigyan ng lakas para malagpasan natin ang mga pagsubok na ito. Now, if you notice, maliban sa pangako, kanyang pagkatao, ay makikita natin ang kanyang pamahalaan, ang kanyang paghahari. Sabi dito, balikan natin ang versikulong ito, ibibigay sa kanya ang pamamahala. Sometimes there are times sa mga Israelita na ang government, ang pamamahala ay oftentimes mabigat burden para sa kanila, lalo na kapag nakaka-capture sila, nasasakop sila ng ibang nation na kung saan madalas mangyari sa kasaysayan dahil sa kanilang pagkakasala, pinapaintulutan ng Diyos na sila ay masakop, mabihag ng ibang bansa. But sometimes, ang pamahalaan ng government, ang paghahari ay inilarawan bilang isang nakapatong na balikat. Sa balikat, may responsibilidad, may mga tungkulin. Na ibig sabihin, again, may responsibilities, at the same time, may kapangyarihan ka na hawak. And dito sa verse 6, ang mensahe ay ang tugon ng Diyos sa mga nangaapi sa Israel. Sinasabi sa verse 4, kung babalikan ninyo sa verse 4, sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan mo. So this verse tells us na maghahari si Kristo as a king, bilang hari, at ang kanyang pamumuno, kapag si Kristo na naghahari, it would be peaceful, and ito po ay lahat ay He will rule in righteousness at perfectong paghahari. Sa English translation, sa verse 6, sinabi po sa English translation, and the government will be upon His shoulder. Ang pamahalaan ay mapapasan sa kanyang balikat. So this is an encouragement for us, church. We know that when Jesus came dito, nag-ahari siya spiritually speaking sa mga sumampalataya sa Kanya, sa mga tumanggap sa Kanya. But sa earth, sa buong mundo, mag-ahari siya balang araw. And sa Revelation, tinatawag ito na millennial reign of Christ, 1,000 years na pag-ahari po ni Kristo. And everything will be peaceful, walang digmaan, walang kaguluhan, walang unrighteousness na mangyayari o maghahari sa panahon ito. But for us, church, ito po ay encouragement sa atin. Kasi sinabi dito sa verse 6, and the government will be upon His
shoulder. May mga responsibilidad sa balikat. Ibig sabihin, may mga tungkulin, may mga burden na kanyang papasanin, may mga kabigatan na kanyang papasanin. So this is an encouragement for us, church. Ito encouragement kung nakaya niyang pasanin ang bigat ng mundo, tiyak na kayang-kaya din niyang pasanin at tulungan ka sa iyong mga pasanin sa buhay. I remember the song, di ba? Ewan ko kung na familiar sa inyo, na tatandaan nyo itong kanta. If He carried the weight of the world upon His shoulder. Naalala nyo yung kanta na yan? I know my brothers that He will carry you. So, again, it's a reminder sa atin kung nakaya niya ang nadalhin ang pasanin ng mundo, hindi ba kaya rin niyang dalhin ang mga pasanin sa buhay natin? Tama po ba? Sinabi ni Jesus sa John chapter 18 verse 36, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian. So, remember sa Garden of Gethsemane, nang inaresto siya, si Peter, rush na tinagpas ang tenga ng alipin ng isang punong saserdote. Sinaway siya ni Jesus, at naalala niyo sinabi ni Jesus kung sinabi kong pumarito ang mga legion ng mga anghel ay magagawa ko, darating sila. Imagine nyo, legion ng mga anghel, isang anghel nga lang pinatay ang libu-libong mga Assyrian. Remember sa Old Testament? So, again, but binigay niya ang kanyang sarili. Dahil, again, ang kanyang pag-ahari ay hindi sa paraan ng tao, sa pamagitan ng dahas. So, in this verse, nilinaw ni Jesus ng kanyang kaharian ay hindi kahariang makalupa. Hindi ito about sa politics, kapangyarihan, o paggamit ng dahas. Sinabi niya, kung ang kanyang kaharian ay tulad ng kaharian dito sa mundo, dahil lalaban ng kanyang mga tagasunod upang hindi siya madakip at mapatay. Ngunit hindi nila ginawa ito dahil ang kanyang kaharian ay spiritual. Nagahari siya sa mga taong tumanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagahari siya sa mga taong nananalig sa kanya. So tinawag tayo na to refuse yung paraan ng mundo. Ang paraan ng mundo, ang pamumuhay ng mundo na puno ng pagiging makalaman, sentro ang sarili, makalaman, at puno ng kasalanan. Sa halip, we are called to submit, magpasakop sa paghahari ng Diyos. Amen? Now, ito po isang bagay kung bakit may reason magalak sa Pasko. Hindi dahil sa regalo, hindi dahil sa pera. That's good. Regalo, we are happy. But ang pagiging kagalakan ay iba sa happiness. Ang happiness ay nakabase kung magandang buhay. Pero pag hindi magandang buhay, walang happy. Pero ang kagalakan ay nananatili despite sa nangyayari sa ating buhay. Dahil ito ay nakaugat sa mga pangako ng Diyos, una, at pangalawa sa katangian ng Diyos, kung sino ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kung sino ang Diyos sa buhay natin. So, ibinigay dito sa Isaiah chapter 9 verse 6 ang 4 na mahalagang titles ng Messiah. At sa bawat isa ay naglalarawan ng aspeto ng kanyang character at ang kanyang ginagawa sa ating buhay. Ito po ay katangian ng Diyos at ang ginagawa niya rin sa ating buhay maging hanggang ngayon. Una, kung mapapansin niyo dito, siya po ay kahangahangang tagapayo. Balikan po natin ang verse na ito. Siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. So maliwanag dito sa binasa natin. Ang title na ito, it speaks about sa Messiah and it speaks about sa kanyang pambihirang karunungan. At alam niya kung in context sa kanyang sa Israel, alam niya kung paano akayin ng kanyang bayan sa tamang landas. So bilang kahangahangang tagapayo, ang kanyang payo ay mas mataas, is higher kaysa sa karunungan ng tao. Well, may mga tao kayong hinahangaan, tama po ba? Mga taong matatalino. Pero pambihirang ang katalinuhan, karunungan ng Diyos. Kaya nga tinawag ditong kahangahangang tagapayo, wonderful counselor. So, kay Jesus, siya po ay may mataas na karunungan at laging tama at totoo. Kay Jesus, makikita po natin ang fulfillment
nito dahil sa kanya, nasa kanyang lahat ng karunungan at kaalaman. He guides us palagi sa pamagitan ng kanyang salita at ng kanyang banal na espiritu. So, that's the two things na we have as a Christian sa araw-araw na paggabay sa atin ng Diyos. Paano tayo ginagabayan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita at ng kanyang banal na espiritu. Kaya, we can trust Him sa ating buhay. Bakit hindi natin mapagkakatiwalaan siya, di ba? Na knowing na siya po ay wonderful counselor, mataas ang kanyang karunungan, mataas ang kanyang kaalaman. So, maaari tayong magtiwala sa kanyang patnubay sa bawat bahagi ng ating buhay. So, alam niyo po, walang pagkakataon na nagkamali si Jesus sa kanyang salita, sa kanyang sinabi. Walang pagkakataon na nagkamali siya sa kanyang sinabi o nagsalita sa maling oras o nakapagsabi ng hindi nararapat o nanahimik kahit kailangan ang kanyang salita. Meron ba kayong natatandaan na nagkamali si Jesus sa kanyang mga salita? Sa kanyang karunungan? Wala po, obviously wala. Alam natin yan. Ang kanyang payo po ay laging tama. Akmang-akma sa bawat sitwasyon ng ating buhay, tama po ba? And you notice, may mga pagkataon, pag nag-a-attend kayo ng Bible study, nag-a-attend kayo ng gaya nito, ang Diyos ay nangungusap mismo sa specific na pangyayari sa iyong buhay, akmang-akma sa iyong sitwasyon. Wala akma sa bawat sitwasyon ang kanyang pangungusap, ang kanyang salita, malinaw, dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng confusion, siya ay Diyos ng kaliwanagan, practical siya kung mangusap, puno ng karunungan. Hindi niya kailangan, katulad natin, para malaman natin ang isang bagay, kailangan pa natin mag-aral. Tama? Kailangan natin, kung gusto mong mag-abogado, kailangan mag-aral ka anay sa pagka-abogasya. Kung gusto mong matuto magmotor, kailangan may magturo muna sa iyo kung paano operate ng mga kailangan padyak o gamit pindutin sa motor o anong gawin. Kailangan natin mag-aral, pero siya po, hindi niya kailangan mag-aral para matutunan niya ang mga bagay. Hindi niya kailangan ng tulong para matuto o makaalam. Tama po? Alam niya ang buong kalagayan ng buhay natin at kalagayan ng puso ng tao. Kalagayan ng iyong puso. And alam niya na hindi siya alam natin na hindi lang siya isang kahangahangang, hindi lang siya matalinong tagapayo o mabuting tagapayo, kundi sinabi dito na siya ay kahangahangang tagapayo. Kamangamanghang tagapayo. Hindi lamang kahangahanga ang kanyang payo, ang kanyang mga salita, kundi siya mismo ay kahangahanga. Ang persona ay kahangahanga. Ang Panginoon mismo ang kahangahanga. Tama po ba? So, hindi lang po ang kanyang mga salita, kundi ang Panginoong Hesus mismo ang kahangahanga. And ang isa pang sinabi dito, maliban sa kahangahangang tagapayo, isa sa katangian niya at ginagawa niya sa ating buhay. Amen. Ginagabayan niya tayo, kahangahangang kanyang karunungan, makapangyarihang Diyos. Balikan niyo po ulit ang bersikulo. Siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos. So itong title na ito ay malinaw na nagsasabi about sa Messiah. Ang Messiah ay Diyos, makapangyarihang Diyos. And this fulfilled kay Hesus Kristo. Ibig sabihin, si Hesus Kristo ay hindi lang ganap na tao, kundi siya din ay Diyos, makapangyarihang Diyos. So, hindi lang siya isang haring tao o isang tao, kundi ganap na Diyos na may kapangyarihan. And He has authority ng pagiging Diyos mismo. And this is fulfilled kay Jesus Christ, ang Diyos na nagkatawang tao. He is powerful. Yan yung nature niya, yung katangian niya, makapangyarihan. Diyos. That should be an encouragement for us, despite sa mga pinagdadaanan natin ng mga problema, na ang Diyos ay puno ng karunungan, ang Diyos ay gamhanan. Makapangyarihang Diyos. Siya po ay makapangyarihang Diyos. That is His nature. Makapangyarihan siya mas makapangyarihan siya kaysa sa kasalanan natin. Walang kasalanan na hindi natin mapapagtagumpayan. Mas makapangyarihan siya kaysa sa kamatayan. Mas makapangyarihan siya kaysa kay Satanas. And we acknowledge Him and we worship Him as God. Amen? We worship Him as God. In fact, sabi nga ni Thomas in John chapter 20 verse 28, My Lord and my God. Sino ang sinabihan niya?
si Jesus. Again, He is God. My Lord and my God. In Hebrews chapter 1 verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, ikaw ay maghaharing may katarungan. So, there are a lot of people ngayon po na pinagdiriwang nila si Jesus as a baby sa sabsaban. Diba? Yan palagi yung picture ng Pasko. They celebrate Christmas, Jesus as a baby sa sabsaban. Isang baby na hindi kayang mahina, inosente, na walang threat, di ba? Baby. And that is how they celebrate Christmas. Katanggap-tanggap sa kanila na ang Pasko ay si Jesus sa sanggol lamang. Because it doesn't challenge them. It doesn't challenge their sin. But kapag ipinahayag na ang sanggol na ito ay makapangyarihang Diyos, banal, walang hanggan, at hari ng lahat, ito na ang dito, sa iba ayaw nito. Gusto lang nilang i-celebrate si Jesus as a baby. Madaling tanggapin na si Jesus sa sabsaban lang. Ngunit ang Jesus na nakaupo sa trono na may authority na maghari sa buhay mo ay ibang usapan na. That's how they celebrate Christmas. Just Jesus as a baby sa sabsaban. Pero makapangyarihang Diyos na dapat maghari sa buhay mo. For them, ibang usapan na to. Di ba? Kasi ang Christmas lang sa karamihan ay baby, si Jesus. Palaging ang Christmas, baby si Jesus. So nawa ay siya rin ay maging makapangyarihang Diyos. That's the application sa ating buhay. Maging makapangyarihang Diyos sa buhay na pinahintulutan mong maghari sa iyong buhay. He cannot reign sa iyong buhay if you will not allow Him to reign, to rule. Maghari sa iyong buhay. Now, another nature ng Diyos, another nature ni Jesus, character niya at ginagawa rin niya, nagpapatuloy, is siya ay walang hanggang Ama. So, basahin natin uli, verse 6, siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Ang title nito na walang hanggang Ama, hindi sinasabi na si Jesus ang Diyos Ama. Okay? One Godhead, three distinct person. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Pero ano ibig sabihin nito? Na walang hanggang Ama kung hindi siya ang Diyos Ama. Well, ang salitang Ama, this is the picture, paglalarawan po ng katangian ni Kristo. Na siya po ay Ama, siya po ay Father din, ang kanyang katangian. Kapag naririnig natin ang salitang Ama, ang naisip natin sa mga father, di ba? You know, mga children, alam nyo kung ano ang ibig sabihin basta ng Ama. They care, malasakit. It speaks about security, sila nagbibigay protection sa kanilang family, they are responsible leader. Pag naisip ang salitang Ama. And ito yung pinapakita ng title na ito kay Jesus. That means He treats us tulad ng isang mapagmahal na Ama. Because that is who He is, ang kanyang katangian, mapagmahal na Ama sa atin. Amen? So, siya ay may malasakit, habag, at tayo trinitreat na with understanding, inuunawa niya tayo sa ating mga kahinaan. So like Father, na marunong umunawa, umalalay sa kanyang mga anak, ganito rin ang puso ng Panginoon, ang karakter ng ating Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ito yung picture na pinakita sa atin sa Psalm chapter 103 verse 13. Sinabi po dyan sa verse 13, kung paano naahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya naahabag sa may takot sa Kanya. So ginamit yung picture ng Ama at anak at ganun din siya sa atin bilang Kanyang mga anak at siyang ating Ama. Amen? So naiintindihan niyo po ang walang hanggang Ama. Amen? So that is His nature. Siya po ay Father sa atin. Mapagmahal, mapagmalasakit at again, palaging inaaruga tayo, iniingatan. Now, another na karakter niya, sinabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, ay siya po ay prinsipe ng kapayapaan. Tingnan niyo po ulit. Siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Now, ang paghahari po ng Messiah, this
His reign is pangmatagalan po at nagbibigay ng tunay na kapayapaan. At ang kapayapaan na ito ay pangmatagalan din. It's not about, hindi ito tungkol sa walang problema, walang gulo. But pagkakaroon po ng kumpletong kapayapaan sa buhay mo, payapa ang puso mo because you have right relationship sa Kanya at may tunay ka na kagalakan sa Kanya. Despite sa mga nangyayari sa buhay mo. Ginagawa ito ni Jesus as a Prince of Peace. And we know na sa kanyang kamatayan sa cross, na ibalik ang ating relasyon sa Diyos. At balang araw, kapag siya po ay muling dumating, tatapusin niya ang ating sakit, mga paghihirap, ang ating luha, and even ang kamatayan. And He will bring us sa kapayapaan na ito po ay everlasting na kapayapaan. Sa Efeso chapter 2 verse 14, this speaks na siya po pinagmumula ng kapayapaan. Verse 14 ng Efesos chapter 2, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. And in Romans chapter 5 verse 1, sinabi sa atin na higit sa lahat, ang giniba niya ang hadlang na naghihiwalay sa atin sa Diyos. At yan ay ang kasalanan. Dalawang bagay na ang kapayapaan na kailangan na maintindihan natin. Una, kung tayo po ay nasa kasalanan, kailangan po ng peace with God. Pangalawa is peace of God. Ito po yung pangalawang ating naranasan. Peace with God dahil kailangan tayo may reconcile sa Diyos dahil tayo po ay makasalanan. Kailangan tayong ma-reconcile sa Kanya. Tayo na reconcile sa Kanya through Jesus Christ kung ikaw po ay sumampalataya sa Kanya. Now, ang peace of God is, ito po ay nararanasan natin sa panahon na may mga pinagdadaanan tayo sa buhay. Ang peace of God. Na sa kabila ng mga problema, kabigatan sa buhay, merong tayong kapayapaan dahil sa ating relasyon sa Diyos. And darating ang araw that He will establish this peace sa lahat ng bansa. May mga digmaan na nangyayari ngayon. But when Jesus reign, ang kapayapaan po maghahari sa lahat ng bansa, sa buong mundo. He will end this mga tao na sumasalungat sa kanyang paghahari, sumasalungat sa kanyang mga salita. Wala na mga tao na mahilig magprotesta. Wala na mga tao na mahilig mag-against sa salita ng Diyos when He reigns. Ngunit sa kasalukuyan, narito si Jesus sa atin. We know na ang Diyos ay naghahari. Kung may relasyon ka sa Diyos, naghahari siya sa puso mo, and He brings peace, joy, kapanatagan sa puso, katahimikan sa puso. If you have Jesus sa iyong buhay. And according sa John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. That's for sure. May mga problema as long na nandito sa mundo. Because itong mundong ito ay puno ng sin. Itong mundo na ito ay pinag-arian ni Satan ang sistema ng mundong ito. For sure, you will have trouble and there will be persecution kung ikaw ay nakay Kristo because ang mundong ito ay salungat sa kalooban ng Diyos. And because of sin, may mga troubles sa mundong ito. But despite of that, itong promise ng Diyos, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Nakapagtagumpayan ko na ang sanlibutan. That is an assurance. Kung na-overcome niya ang sanlibutan, and those also, yung mga followers niya, mga anak niya, kaya nilang mapagtagumpayan ang mga pagsubok, mga troubles sa mundong ito. Because your Father is victorious. Ang Ama natin ay nagtagumpay. Again, tayo ay magiging matagumpay dahil sa kanyang biyaya. Dahil ang Diyos natin ay kahangahangang tagapayo. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. Dahil si Jesus ay walang hanggang Ama. Hindi siya temporaryo, siya ay walang hanggan. Siya ay Ama, nagmamalasakit sa atin, mapagmahal. Maaari nating malapitan, maaari nating tawagan. At siya ay prinsipe ng kapayapaan. Kaya may pinagkaiba sa mga Kristiyano na may relasyon sa Diyos at walang relasyon sa Diyos. Mga walang relasyon sa Diyos, walang peace sa kanilang puso't isipan.
Pag nawalan sila, walang peace. Dahil ang kanilang kapayapaan nakabase sa mga bagay dito sa mundo. Whereas, kapayapaan natin ay nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Tandaan natin na siya ay kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Now, we know na napulfill ito lahat kay Jesus Christ. So, the fulfillment of this prophecy, obviously, sa kanyang pagsilang, in-announce sa Luke chapter 2, verse 11. Itong propesya ni Isaiah sa Luke chapter 2, verse 11. The same na announcement. Isinilang sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Si Jesus, ang inaasahang sanggol, to bring light sa mga taong namumuhay sa kadiliman. In fact, in Luke chapter 1, verse 78, mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. So, napulfill si Jesus, siya ang liwanag. And whenever we see light sa Christmas tree, mga series light sa daan, that remind us na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Kung wala si Jesus, ang buhay natin ay puno ng kadiliman. Nasa dilim pa rin ang buhay natin. Walang pag-asa, walang direksyon, walang patutunguhan. And so we praise God that it remind us nang tinanggap natin si Jesus, na nampalataya tayo sa Kanya. He took us from darkness and brought us into light. Ang buhay natin ngayon ay may liwanag. Sa pamagitan ni Jesucristo, may direksyon, may pag-asa. Now, sa Kanyang gawain, I want to remind you about ng Kanyang ministry. Pinakita rin ni Jesus ang Kanyang wisdom, ang Kanyang karunungan, bilang kamangamangang tagapayo, ang kanyang kapangyarihan. Remember na maraming mga himalang ginawa ni Jesucristo. Makapangyarihang Diyos. And ang kanyang pagmamalasakit bilang walang hanggang Ama. And ang kapayapaan at nagdala din siya ng reconciliation na ipagkasundo tayong mga makasalanan sa Diyos because He is the Prince of Peace. Now, another thing is ang kanyang paghahari. I want you to be reminded about sa kanyang paghahari. Sinimula ni Jesus ang kanyang paghahari sa mga tumanggap sa Kanya nung siya po ay nasa lupa. And it will continue it will consume, ito po ay magpapatuloy sa pagbabalik niya, sa ikalawang pagbabalik niya, at siya po ay maghahari sa lahat ng mga bansa. Ang kanyang paghahari is, it will bring true and pangmatagalang na kapayapaan and justice, and na kung saan matutupad according sa dito sa binasa natin sa Isaiah chapter 9 verse 6. In fact, Revelation chapter 11 verse 15, pahayag 11:15. Pagkatapos ay hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. He will reign. So, now, let me conclude, church. Ang Isaiah chapter 9, verse 6 ay propesya. It's about po sa, dapat na ma-appreciate natin ito. Kasi it gives, we know na ito po ay nagbigay ng pag-asa sa atin. Nagbibigay ng pag-asa. At naranasan natin ang pag-asang ito through kay Jesus Christ. Sa mundo na nababalot ng kadiliman, sa buhay natin na nababalot dati ng kadiliman. It is fulfilled sa pamagitan po ni Kristo, pamagitan kay Jesucristo, na kung saan, let's be reminded po, again, na ang Pasko, it's about kay Jesus. And whenever na napapaalalahanan tayo na it's about kay Jesus, let's be reminded na siya po ay makapangyarihan, puno ng karunungan, and mapagpala ang kanyang paghahari na nagdadala ng kaligtasan at kapayapaan sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya, sa lahat ng mga nananalig sa Kanya. Ang Pasko ay nagpapaalala sa atin na hindi lamang ipagdiwang natin ang kamangamanghang pagkatawang tao, kundi mamuhay rin ng may kagalakan dahil may pag-asa tayong natanggap mula kay Jesucristo. Ang pinagdiriwang po natin, yes, pinagdiriwang natin ang birth ni Jesucristo. Hindi po birthday ha,
ang birth ni Yesu Kristo. Kasi birthday, ibig sabihin, December 25 ang napanganak si Yesu Kristo. Hindi po. Hindi po sinabi ng Biblia na December 25. Yan po lang ay tradisyon natin. Tradisyon ng bawat karamihang tao na mag-celebrate sa December 25. Pero again, hindi natin pinagdiriwang lamang ang pagkatawang tao ni Yesu Kristo, kundi namumuhay tayo na may kagalakan dahil sa pag-asa na natanggap natin mula kay Yesu Kristo. But kung hindi mo pa tinanggap si Yesu Kristo sa iyong buhay, then again, ang title ng mensahe natin ngayon, and binasa natin siya, pinakamalaking regalo na kailangan mong matanggap sa buhay mo. And so you need to open your heart to receive Jesus and believe in Him. Na He's the only way ng kaligtasan. Hindi sa iyong pagiging mabuting tao, hindi sa iyong mga effort, sa iyong labor. Believe as if siya lang ang paraan ng kaligtasan mo. Yes, you may experience mga mahirap na sitwasyon po, mga problema, kabigatan sa buhay. But remember, if you have Jesus, you have all of these benefits, blessing mula kay Jesus. Masigit pa sa material na bagay. Karunungan, kapayapaan, comfort, kagalakan, even ang pagkilos ng Diyos sa sitwasyon mo dahil siya ay makapangyarihang Diyos. And this is through Jesus Christ. So if you did not receive yet this greatest gift, pinakamalaking regalo ng Pasko, kailangan mong tanggapin sa buhay mo. Dahil ang mga tumanggap lamang sa Kanya ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. John 1:12, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, binigyan niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa madaling salita, hindi lahat na nagsasabing anak ako ng Diyos ay tunay na anak ng Diyos. Kundi yaong lamang tumanggap sa Kanya. Sa pinakamalaking regalo ng Pasko, tumanggap kay Yesu Kristo. He loves you. He wants to give you hope. If you are hopeless, ngayon, you're going through difficult times, He wants to give you hope. And walang ibang tunay na pag-asa po. Maring linalagay mo yung pag-asa sa isang tao na may pera, sa isang bagay na gusto mong matanggap, o sa iba pang bagay dito sa mundo. The Lord wants to remind you na ang tunay na pag-asa ay sa Kanya. Tunay na pag-asa ay sa Panginoong Yesu Kristo. Kung tinanggap mo na si Jesus, praise the Lord, then nasa iyong lahat ng pagpapala. Kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, then you may experience na nararanasan mo ngayon na parang may kulang ba? Palaging may kulang, palagi kang nakikipagkompetensya sa iba, palagi kang may hinahanap na bagay, pag nahanap mo, pag natanggap mo na, hindi ka pa rin kontento. Palaging may kulang sa puso mo. Yes, may pera ka siguro, pero sapat na ba ang pera para magkaroon ka ng tunay na kapayapaan? So, may kulang palagi sa buhay mo. Nararanasan mo laging kulang, may kulang sa puso, sa buhay mo. Hindi mo matatagpuan yan dito sa mundo. And the Lord wants to say to you, matatagpuan mo lang yan sa Kanya. Siya ang malaking kaloob, malaking regalo. Ang tanging kaligtasan. And if you will receive Jesus as your Lord and Savior, sasampalataya ka sa Kanya, then, remember this, hindi ka mawawalan ng regalo kailanman. Hindi ka mawawalan ng regalo, hindi lang sa Pasko, kundi sa lahat ng oras ng iyong buhay. Sometimes, nalulungkot tayo, di ba? Walang regalo ako. Nalulungkot tayo. That's good na makatanggap ng regalo, na masaya tayo. Pero, there are times na kailangan din mapaalalahanan tayo na mayroon kang natanggap na mas malaking regalo. Na, hindi totoo na wala kang natanggap na regalo. In fact, mas malaki pang natanggap mo. Si Jesus
ang pinakamalaga, pinakaimportante, pinakamalaking regalo ng Diyos sa iyo na binigay. Siya ang Ama, ang kaibigan na nakakaunawa sa iyo, makapangyarihang Diyos na kayang kumilos sa iyong sitwasyon, puno ng karunungan, limitado ang ating karunungan. You can ask wisdom sa Kanya, humingi ng karunungan, laging handang tumulong sa mga nagtitiwala sa Kanya. He cares sa atin, merciful sa atin, and He is the source ng kapayapaan, comfort, at tunay na kagalakan. Amen? I pray na maintindihan natin kung gaano ka-importante si Jesus sa buhay natin sa araw ng Pasko. Kung hindi mo pa tinanggap, receive it. Dahil kung hindi mo tatanggapin, may kulang at may mamimiss ka sa iyong buhay. May kulang sa iyong buhay.